Luke 4 or Luke chapter 4 verse 1 to 13. So ito ang gospel natin sa ating ilang simbahan sa adlaw nga Domingo. So niingon dire, ang pagtintal kang Jesus, si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa suba sa Jordan. O gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Dito gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod niya ng mga adlaw wala gyud siya mukaon, busa gigutom siya. Niingon si Satanas kaniya, kung ikaw ang anak sa Dios, himo ang pan kining bato. Apan mitubag si Jesus kaniya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao. Unya gidala siya ni Satanas ngadto sa itaas nga lugar, ug sa usa lang ka pamilok, ipakita niya kang Jesus ang tanang kingharian sa tibuok kalibutan. Unya niingon siya kang Jesus, ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bahandi nining kalibutanan. Tungod kay kining tanan gihatag kanako ug nihimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Imo na unya kining tanan kun mosimba ka kanako. Gitubag siya ni Jesus, ang kasulatan nagaingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari. Pagkahuman ini gidala siya ni Satanas dito sa Jerusalem ug ipatindog dito sa kinatas ang bahin sa templo. Kunya moingon siya kang Jesus, kung ikaw ang anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay ang kasulatan nagaingon, suguon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Saknayon kanila aron ang imong tiil dili masamad sa bato. Apan gitubag siya ni Jesus, ang kasulatan nagaingon, ayaw sulay ang Ginoo nga imong Dios. Pagkakita ni Satanas nga dili gid niya matintal, si Jesus gibiyano na niya siya. Mga kaigsunan ko sa Panginoon Kristo, atong daygon o palakpakan nato ang buhi nga Dios sa pagkabasa sa iyang maayong mga pulo. So pwede na umupo. Salamat sa Dios at sama tayo ng araw na ito. So ang akong aking ibabahagi ngayon ay akong titulan Tight Defense. Ang title sa akong paksa na akong ibabahagi sa inyo ay ang matibay na depensa. Kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa matibay na depensa, napakahalaga ito sa ating buhay. Mahalaga ang matibay na depensa at dapat meron tayo nito. Halimbawa, kapag inatake ka ng iyong kaaway, kung wala kang depensa, dali kang tatamaan. Pag may musuntok kanimo, atakin ka, sasaksakin ka, kung wala kang depensa, ay madadali ka. Naalala ko noong panahon ng nung araw, nung history ng bansa natin, kung saan napapalaban ang mga Pilipino laban sa mga dayuhan na gustong sumakop sa atin. So dito sa parting ito, ipinakita ng ating mga kababayan noon, ng ating mga igitawag nating mga heroes noong kapanahon na yon, na matibay ang kanilang depensa. No? Subalit, matibay nga, pero mas matibay ang atake ng kaaway. Kaya, natalo din sila noon. So, kailangan talaga sa ating buhay ang tinatawag nating tight defense o maski sa ating pisikal na katawan, kailangan ang matibay na depensa laban sa anumang sakit. Walang ibang depensa laban sa anumang sakit. Kailangan malakas ang ating immune system. Amen. Kapag mahina ang iyong immune system, madaling kumapit ang anumang sakit. Amen. Sa atin. So, ganun din sa iba't ibang laro, dalhin natin sa sport, mahalagang matibay na depensa. No? Kasi sa isang nagbabasketball, pag walang depensa, madaling magkashoot ang kalaban o madaling makakapasok ang kalaban. So ngayon, sa ating linggong pagbasa, sa itong dawating na, ito ngayong araw na ito, Ash Wednesday, no? So, ito yung pagpaalala sa atin na nilalagyan tayo ng abo sa noo. Nagkakatuwa na kami sa Facebook eh.
Sabi nung, bakit as? Kasi sa lupa tayo. Bakit as nga daw abo? Di man tayo abo, kundi lupa. Sa lupa tayo nagmula. Kaya sabi nga, dapat Swell Wednesday. So yan, sa ating ginagawa ng pagkukunita ay pagpaalala natin sa bawat isa sa atin. Paalala ito na dapat magbalik loob tayo sa Diyos, dapat magsisi tayo sa ating mga kasalanan upang maging handa tayo sa ating buhay spiritual. Upang maging handa sa anumang tukso ng demonyo o diablo. Katulad o pareho din itong pagbasa ngayon, preparasyon kini, no? Preparasyon ito ng Panginoon Hesus sa kanyang pagsisimula ng kanyang ministry dito sa lupa. Kasi ating pagbasa ngayon, ay natin makikita na isang labanan kung saan pakipaglaban ay kailangan ng isang matibay na depensa. Amen? So, makikita natin sa ating ebanghelyo karon na ginawa ng Panginoon ang matibay na depensa laban sa tukso na ginawa sa kanya ng diablo. Amen? So, ang katanungan ko, in what temptation Jesus used? Is strong defense. O sa anong tukso ginamit ni Jesus? Ang matibay na depensa o na against temptation of food? O tinatawag natin pita ng laman. Tight defense against temptation of food. No? Matibay na depensa laban sa tukso ng pagkain. Sa totoo lang alam ng kaaway ang kahinaan ng Panginoon dahil 40 days and 40 nights siyang hindi kumakain. Nag-fasting siya. Kaya alam ng diablo bilang kahinaan ng isang tao, unang kahinaan o isa sa kahinaan ng tao ay ang pagkain. Tayo lang Dalawang araw ka lang hindi nakakain Gutom ka na. So, maghanap ka lang na makakain. Ito, 40 days and 40 nights. Amen po ba? So, ang diablo, sa oras ng kahinaan, dyan siya o atake. Kung anong kahinaan ng tao, yan ang gagamitin niyang sandata upang tayo ay tuksuhin. Sasabi nga, sinabi sa kanya sa talata 3, sabi doon, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. So, tinukso si Jesus pamagitan ng pagkain. Amen po ba? Akala kasi ng demonyo o diablo, gagamitin ni Jesus ang sarili niyang kapangyarihan. Alam niya kasi na may kapangyarihan ng Panginoon kaysa magtiwala sa provisyon ng kanyang Diyos Ama. Sa totoo lang, kayang labanan o puksain ng Panginoong Kristo ang demonyong ito na nalukso sa kanya. Pero bakit pinahintulutan? Upang maging halimbawa sa atin bilang tao kung paano labanan ang tukso. Amen? So, dito nakita dito na nanatiling may tiwala si Jesus sa kanyang Diyos Ama. Amen po? Nagtitiwala siya sa provisyon ng kanyang Diyos Ama. Bakit siya nagtitiwala? Puspos ang Panginoong Kristo ng banal na Espiritu. Puspos siya. Bakit? Katatapos na niyang bininyagan doon sa Ilog Jordan. At doon, bumukas ang langit. Pagkabukas ng langit, lumabas ang Espiritu Santo na anyong kalapati. Nikunsad sa kanya. At ano ba? May tinig nagsabi, ito ang kinalulugdan kong anak. At pagkatapos nun, pumunta na siya doon sa ilang, sa disyerto, upang patuloy na maghanda. Ihanda ang sarili sa kaniyang pagsisimula ng ministry dito sa lupa. Amen? So ginamit ni Jesus ang matibay na depensa. Sa talata 4, sabi doon, sinagot siya ni Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Amen? So, ganyan ang dapat nating tularan din na hindi lang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos na dapat natin i-take sa ating spiritual. Dahil ito ang pagkain pang spiritual ang salita ng Diyos. So, sabi sa Deuteronomy 8:3, tinuruan nga kayong magpapakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala. Ni ng inyong mga ninuno.
Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Amen? So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Napakahalaga na tayo'y mayroong alam tungkol sa salita ng Diyos. Na dapat push-push tayo ng banal na Espiritu upang dumating man ang anumang tukso ng diablo sa atin, ay kaya natin ito mapaglabanan. Kaya tight defense, matibay na depensa, walang iba ang salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil kapag busog na busog ka sa salita ng Diyos, ang ating Panginoon kasi busog na busog siya. Nandun sa kanya ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kapag busog na busog tayo sa banal na Espiritu o ang mga salita ng Diyos, matibay din tayo. Ano mang tukso dumarating sa buhay mo, patuloy kang magtatagumpay at patuloy kang nagtitiwala sa pagkapangyarihan ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin, ang provisyon ng Diyos ay nandyan. Amen. Di tayo mawawala ng pag-asa. Dumanas man tayo ng kahirapan, ano mang naramdaman mo, karamdaman nating nararanasan, patuloy lang tayong maniwala, magtiwala na ang provisyon ng Diyos ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Yung kagalingan, yung anumang pangailangan, yung wallet mo may sakit, walang laman, pupunuan ng Diyos yan. Anumang mga bukol na yun sa katawan, tutunawin ng Diyos yan. Yung provision niya ng kagalingan. Amen. Hindi lang sa mga anumang provision niya, lahat na bagay na pangailangan natin, kayang ibigay sa atin ng Diyos yan. Basta tayo ay patuloy lang na huwag mapanghinaan at patuloy tayong mananalig sa kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya nga, tularan natin si Jesus, ang ating Panginoon, na handa sa anumang tukso sa buhay na ito. Anumang tukso ng diablo dumarating sa ating buhay. Amen? O, yan po muna. Simple lang itong aking ibabagi sa inyo, ang matibay na depensa laban sa tukso ng pagkain. Last of the place yan, kung iyan natin yan. Kung dali natin sa ibang, termino o salita. Ang pangalawa, tight defense against temptation of wealth and power. No? Dito tinukso ang Panginoon. Sabi doon sa Lucas 4:5, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan na mga kaharian ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito. Amen? Pero matibay na depensa laban sa tukso ng kayamanan at kapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Dahil ang sagot niya sa talata 8, Luke 4:8, sumagot si Jesus, nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen po ba? Ito, kailangan dapat gano'n, matibay na depensa. Kailangan hindi tayo mawawala ng matibay na depensa. So, sa ating buhay kasi isa sa kahinaan niya. Hindi lang pagkain ang kahinaan ng tao, ang isa sa kahinaan ng tao ay yung kapangyarihan. Kamit mo. Kita mo yung mga politiko, di ba? Pumapatay, di ba? Nandadaya, makapistola. So, kayamanan at kapangyarihan, isa sa kahinaan ng tao. So, balik ipinapakita dito ng Panginoon ang kanya matibay na depensa. Walang iba ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, ulitin ko, si Jesus tinukso sa pamagitan ng karangyaan at kapangyarihan. Ang kapalit ay sasambahin niya ang diablo. Ibig ng diablo na mailipat ang katapatan ng Panginoon Jesus sa kanya. No? So, anong ibig sabihin? Marami kasi sa atin na palipat-lipat din ang katapatan. Pag dumanas ng kahirapan, nawawala ang katapatan sa Diyos. Ang dalhin naman natin sa simpleng ilustrasyon, mga politiko, palipat-lipat ang katapatan. Dati magkakasama. Ilang saglit na lumipat na. Iba na ang kasama. No? Ganyan ang tao, isa sa kinaan yan. At sinong may gawa niyan? Ang demonyo.
alam ng demonyo ang kailangan ng tao. Pagdating sa karangyaan, kapangyarihan, sabi ko nga, ang tao pumapatay ng kapwa niya tao, makamtan lang ang kanyang hinahangad, ang karangyaan at kapangyarihan. Amen po ba? Subalit, ipinakita nga dito sa ating pagbasa ang matibay na depensa ng Panginoon. Ibig sabihin, anong buti pasabot? Sa Diyos lang ang ating katapatan, hindi palipat-lipat kung kanino pa man. Amen? Diyos lang. Wala na tayo, kay Kristo lang, di ba? Kay Kristo lang, tiwala ko. Di ba? Ang kamatayan niya ay kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay. Aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Ang pag-asa natin kay Kristo lang. Kaya huwag na tayong palipat-lipat pa. Di na kailangan lumipat ka ng relihiyon. Para sasabihin ng iba, wala naman kayong mapala dyan sa inyo. Sa relihiyon ninyo. O kaya ministry. Wala namang tulong na sa inyo dyan. Ba't lumipat kayo dito sa amin? Dahil ang mga nabagyo, tagaan at tulong, hinabang, dyan sa inyo sa dahil wala. Pero ako sa akin, ang daming nagalok sa akin. May isang kaibigan ako, kinalok ako. Padre, dito ka na sa amin. Kasi, ibigyan kita ng pwesto dito. Baka dito ka gagamitin ng Diyos. Ako, coordinator pala ako, hindi pa ako quit siya. Sabi ko, hindi, kasi dito ako tinawag ng Diyos. Dito ko naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Dito ko naramdaman ang pagkilos niya. Dito ko naranasan ang himala ng Diyos. So bakit pa ako lilipat? Dumanas na ako ng kahirapan. Dumanas na ako ng may mga sakit minsan tayo, karamdaman. So bakit kailangan lumipat? Nandito na tayo, natagpuan na natin. Natagpuan na natin ang tunay na Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? So bakit balik pa ka? Ay, mingo mang bad. Sasabihin ng iba, wala. Ang sama ng mga katakbo, mga tao na mamahala dyan, ganito. Kung dyan ka nakatitig, dyan ka nakapokus, talagang alis ka. Amen. Pag tinitingnan mo yung deprinsya ng ministry, o sa anumang relihiyon, alis ka. Maghahanap ka. Pagdating mo sa iba, gano'n na naman na makikita mo yung kapintasan na naman doon sa iba. Lilipat ka na naman dahil sasabihin mo, naghahanap ako ng katotohanan. Di mo matatagpuan ng katotohanan. Bakit? Si Jesus lang ang katotohanan. Dahil ang mga namumuno sa ating simbahan, sa ating mga relihiyon o ano pa mang mga ministry, mga tao yan na patuloy na nagkakamali din. Nadadala ng tukso. Ano dapat ating gawin? Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Yung katapatan natin ay kay Kristo lang. Dumating man ang mga pagsubok sa buhay, manatili tayo kay El Shaddai. Amen? So, yun po ang kalawa, no? Saan tinukso ang Panginoon Kristo ng dyablo sa pamagitan ng karangyaan. Kaya ginamit naman niya, ang depensa niya against temptation of wealth and power ay ang salita ng Diyos. Amen? At ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, kahit depensa against temptation of pride, no? Ang tukso sa pagiging kataasan ng loob, kayabangan, boastfulness, no? Dito kasi isa sa kahinaan pa rin ng tao. Ang tao madaling magyabang. Pag medyo naapi ka lang, magyayabang na kahit na ano. Minsan, kayabangan natin umiiral. No? Tukso yan. No? Diyan minsan tayo tinutokso. Pero dito sa ating pagbasa, nakita natin na ang kababaang loob ng Panginoon. Dahil ang tao doon, pag sinabi, inapi-api mo yan, well, di mo ba ako kilala? Anak ako niyo. O kaya pamangkin ako ni Gobernador. Gusto mo siguro na papatay kita. Di ba ganyan ang tao? No? May pinagmamalaki, pinagyayabang. Yung connection. Pero yung Panginoon, makapangyarihan sa lahat ang connection ng Panginoon. Pero nanatili siya may kababaan ng loob.
Amen. Sabi doon sa talata siya hanggang 11, at dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Ginamit pa nito yung salita ng Psalm 91, no? Grabe itong si Satanas eh. Si Satanas, sweet to pod, no? Alam niyo kung bakit kabisado ni Satanas ang Biblia? Number 1 worshiper yan eh. Amen. Ha? Choir ng Panginoon niya, parang si Sister Didi. Delikado pala pag-choir. Baka mamagdak ko ang imuong ba? Choir siya, kaya sweeto yan. Alam ang lahat ng salita ng Diyos. Kaya ginamit niya. Akala niya, bibigay ang Panginoon. Akala niya, magyayabang na ang Panginoon. Oo, anak ako ng Diyos. Dahil sabi nga, di ba ikaw anak? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, o di ba? Dahil ingatan ka, magpatihulog daw para, ay ingatan ka, yung gano'n. Akala niya siguro, magyayabang ang Panginoon. Pero nabigo siya. Dahil matibay na depensa ginawa ng Panginoon. Ay, sabi doon sa talata 12, Lucas 4:12, subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Huwag natin subukin. Minsan sinusubok ng tawang Diyos. Kung talagang Diyos ka, minsan ganyan, no? Pagalingin mo nga ako sa aking sakit. Ganyan. No? Ang dapat natin gawin, dapat kababa ng loob, Lord, nagdududa pa rin ako sa iyo, pero kung talagang Diyos ka, nawa kahabagan mo. Di ba? Na pagalingin mo sa karamdaman. Hinahamon pa ang Diyos na eh. No? Hindi dapat ganon. No? Dapat ang gawin natin, magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Hingin natin ang anumang ating kailangan. Amin po ba? So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang isa sa kailangan ng tao ay ang tungkol sa saan siya yung kayabangan, no? Kataasan ng loob. So dapat tularan natin ang Panginoon na anumang nangyayari sa ating buhay ay dapat manatili tayo ng kababaan. Pinagpala tayo, so dapat nanatili tayo nasa ibaba. Amen. Dumanas man tayo ng ibang uri ng kalagayan ng buhay, dapat nanatili tayo sa ating kababaan ng loob. Amen po ba? No, sa anumang iba't ibang sitwasyon ng buhay, ang Panginoon ay dumanas sa ibang uri ng tukso. Ang Panginoon, tingnan mo, sa ating pagbasa, makita natin, 3 uri ng tukso ang dinanas niya. At sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Iba't ibang lugar. Amen? Saan? Una, sa disyerto, dinala siya sa taluktok. Noong una, dito sa lugar ng disyerto, tapos dinala siya sa sa taluktok upang ipakita sa kanya ang mga bahandi o katigayunan na pag-aari ng demonyo. Amen? Sa totoo lang, totoo yun. Sa kanya talaga lahat eh. Dahil siya nag-hari dito sa mundo. Binigay sa kanya ang mundong ito. Siya tagapamahala. Nauna siya dito sa tao eh. Diba? Diba? Kung ating titingnan ang pagbasa natin, ang history talaga, makikita natin na nauna ang demonyo dito. Kasi wala pa, nung likhain ang mundo, wala pa, kinulog na sila dito eh. Nung mag-rebuild na si Satanas, nung lumaki na ang ulo niya bilang choir, ayun, hinulog siya sa lupa. Kaya, wag nating sabihin na, sister, dahil minsan, tuwa ka, hulog ka ng langit. Baguhin natin. No? Tayong mga nasa Panginoon, ang sasabihin natin ay, sister, biyaya ka ng Diyos sa akin. Amen. Kasi minsan, tugos kalipay, dumong ka, dumating si sister. Sister, hulog ka ng langit. Isa lang ang hinulog ng langit, mula sa langit, kundi ang demonyo. Amen po ba? So, iba't ibang sitwasyon ang dinanas ng Panginoong Hesus. Iba't ibang lugar sa ating buhay, ganun din. Ginagamit ng Diablo na tuksyon tayo sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang lugar. Sitwasyon na kung saan sa parte na iyong katawan, pangailangan mo, problema sa anak mo, problema sa asawa mo, problema mo sa negosyo, o ano pa man yan. Iba't ibang pangyayari sa buhay mo, tinutokso tayo ng Diablo.
Amen. Tinutokso tayo. Minsan, ang mga mahal mo sa buhay ay ginagamit ng demonyo. Amen po ba? Iba't ibang uri ng sakit. Ano yun? Bakit? Para matalo tayo ng diablo. Pero kung matibay ang ating depensa laban sa Kanya, nanatili tayong may pananalig sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Tsak yun, kapag patuloy tayong nanatili o tapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoon Kristo, tayo magtatagumpay. Anumang tuksyon dumarating sa ating buhay, kaya nating mapagtagumpayan, anumang hamon sa buhay natin sa mundo ito. Magtatagumpay tayo, basta si Kristo ay laging nasa ating puso. Amen? Amen po ba? Amen. So ito lang po ang aking ibabahagi sa inyo, binahagi tungkol sa tawag ko pong tight defense o matibay na depensa. Ang tanong ko, sa anong tukso ginamit ni Jesus ang matibay na depensa? Matibay na depensa laban sa tukso ng pagkain. Dahil sa kahinaan ng tao kapag nagutom, tingnan niyo po yung naitabo sa ano ba yan? Yung salite. Diba? Salite sa Tacloban no Yolanda. Niransak nila yung ano doon. Yung mga department store, yung grocery. Lahat ng mga pwede nilang pasukin, pinapasok nila, nilanakaw nila. Bakit sila gumawa ng ganon? Dahil nagugutom na. Nang tinanong, bakit yung ginawa ito? Wala na kami magawa. Kapit pa kami sa patalim. Nagutom na kami. Pero kung meron kang Diyos, ang gagawin mo, hindi ka kapit sa patalim. Kapit na kay Kristo. Amen. Amen. Kay Kristo tayo, Jesus, kumakit, hindi sa anong paman, sa mga bagay na ito. Amen po ba? Tight defense against temptation or wealth and power, yun ang pangalawa. Ang pangatlo, tight defense against temptation or pride. No? So, manindog na ta, mga igsoon ko sa Panginoon Kristo, dahil hapit na ang banal na misa. So, tigit natin ang ating mga mata, taas ang ating mga kamay sa Diyos, at usapin natin sa oras na ito ang Panginoon, kung anuman ang inyong mga nararanasang sitwasyon, anuman ang inyong gustong hilingin sa Diyos. Pangayua karong orasa, nandito ang Panginoon, nakikinig siya sa atin. Ulitin ko lang, ang Ebanghelyo nito ay tungkol sa pag-umpisa ng ministry ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa. At bago mangyari ito, ibig ipakita sa atin na ang kapangyarihan ng diablo ay hindi makapanaig laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ito lang, ulitin ko nga, kaya talaga ng Panginoon siya ng diablo, subalit tinaya niya itong mangyari upang ipakita sa atin ang halimbawa, upang tularan natin siya ang kanyang ginawa pagdating sa anumang tukso sa buhay. Dapat ulitin ko, ipakita natin ang matibay na depensa laban sa anumang tukso ng diablo at walang iba ang salita ng Diyos. Kaya, tuloy-tuloy tayo magtiwala sa Diyos dahil alam nating may magagawa siya sa ating buhay. I know the Lord